Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kaming muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua Mashiach. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30. Sabi po niya, "Come to me, all of you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble." Sa araw ng Sabat, anuman ang panahon, may bagyo man o wala, patuloy po ang ating pag-observe ng araw ng kapahingahan kasama ang ating Panginoong Yeshua. Alam po natin na pinaka-safest place na mararanasan natin ay pagkapiling po natin ang ating Panginoon, anuman ang dumarating na problema o dilubyo o kahit bagyo sa ating buhay. So sa hapong ito ay dadako tayo sa ikaapat na bahagi ng Torah portion na ating mababasa sa aklat ng Bereshit o Genesis chapter 18 verse 1 to chapter 22 verse 24. Ito ay may pamagat na Vayira. Ang ibig sabihin ay and he appeared o siya ay nagpakita. Halo po ito sa unang verse ng Torah portion natin ngayon na nagpapahayag kung saan ito ay nagpahayag sa unang versikulo ng Torah portion ay ang kung saan nagpakita ang Panginoon kay Abraham at siya ay umupo sa labas ng kanyang tolda. Okay, so patuloy natin unawain ang mga nakapaloob na pangyayari sa buhay ni Abraham, ang pangakong anak para sa kanila ni Sarah, ang hatol sa Sodom at Gomorrah, ang pag-alay kay Isaac sa kanilang anak, pag-alay sa Panginoon, at iba pang mga istoryang nakapaloob sa portion na ngayon ay na ating kapupulutan ng aral at liwanag sa mga katanungan ukol sa mga pangyayari sa buhay ni Abraham. So, ang Bayira po ay patuloy pong series ng test o pagsubok sa pananampalataya ni Abraham, concluding in one great and final trial para kay Abraham po ito. Kaya, bago tayo magsimula, pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin na muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at makapag-usap at makapag-discuss ng inyong Parsha Bayira. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan at naghahanap ng tamang daan upang kayo po ay mapaglingkuran. Pagpalain niyo po ang radio station na ito na nagiging instrument ng paghayag ng inyong salita. At pagpalain niyo po ang mga taong nakakakinig ng inyong mensahe. Muli, pinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Bayira, Genesis 18:1 to chapter 22 verse 24, ano? At maraming topic dito, Sister Deb, kasi mula ito sa yung top 3 visitors ni Abraham. At dito makikita natin kung sino itong bisita niya. At dito rin ang judgment ng Sodom and Gomorrah. Pinakita rin dito bakit ni-reveal. Yung ginagawa kasi ng Panginoon, nire-reveal niya yung kanyang gagawin sa kanyang mga prophets, no? Kanyang mga tao. And dito rin yung na
kuha na naman si Sarah. Dito si Sarah 90 years old na pero pinag-iinteresan pa rin kasi maganda maganda siya eh. Hindi during that time sa kanila maski si Abraham sabi ng ancient text sa Book of Jubilee hindi siya tumatanda. Hindi sila Mm. tumatanda para silang pa rin parang nasa 40s lang ganun. Pero after that, sabi ng Book of Jubilee, nagsisimula na magtumanda ang tao. Si Isaac tumanda eh. Si Jacob tumanda rin, no? And so forth. So, although si Isaac nabuhay pa hanggang 180 plus, 185 I think. Pero matanda na siya. Sa kabulag siya eh. Tanda na tingnan. Matanda na tingnan. Si ano Itsura. naman, si Jacob naman 147 pero talagang matanda na rin, tumanda na rin ano. Um Dito no, nabanggit mo lang kanina Sister Reb yung bagyo no na ano yung sa Sabat nga na walang ibang na makapagpahinga, Pinaka-safe, yeah. safe. Safest place. Ang kung natatanda natin yung Parsha Noach nagsimula yung bago magbagyo, one Shabbat before ng bagyo. Ando doon na sila Noah sa ark, no? Mm. Ano, Oo nga. so ang safety net Nakapagpahinga na talaga kayo. natin is yung Sabbath, Shabbat ang ano natin, ang safety net natin. Anyways, Napiling ang Panginoon. mm, Kasi nga, during dito itong timing ng visit ng Panginoon kay Abraham ay appointed time ito. Ang giveaway dito, Sister Deb, ay yung binanggit niya na nung prinamis na babalik ako next year on this same time, yung time of life, no? Yung term kasi na yon na time of life, pertaining yon sa Yom Teruah. So, sa English kasi parang ang announcement, hindi siya ano siya, Feast masyado of Trumpet. naiintindihan. Pero yung terminology na time of life sa Hebrew, it actually alludes sa, kasi ang pinaniniwalaan ng mga sages na ang earth ang earth was created on Yom Teruah. Kaya ang spiritual ano yan eh. Yan yung na-mention naman sa Book of Job, no? Kaya ang time of life is Yom Teruah. Kaya yun ang parang spiritual ano eh. Kaya every year din, every Yom Teruah, Rosh Hashanah, binibigyan tayo ng new lease of life, no? Kaya tayo nagre-repent, nagano tayo, tapos mabibigyan tayo ng new lease of life. So panibagong buhay 'yon, ano? So kaya time of life 'yon. 'Yon ang doon kinuha 'yon, ano? So alam natin na during that time, sabi niya next year pagbalik ko, may anak na kayo, may anak na si Sarah, sabi. Yun know, so alam na natin yung timing na yun, no? Kaya yung covenant na yun was actually done on Yom Teruah, no? So yung covenant kay Abraham. Another thing na very interesting dito is that yung nagtanong, madalas natin binabanggit ito na ang characteristic ni Yeshua ay lagi siya nagtatanong. Sabi niya, where is your wife? Sarah. Tanong agad siya eh. Di ba? Tapos, nagtanong din siya, why did Sarah laugh? Di ba? Nagtatanong siya eh. Um, Tapos, yan yung isang characteristic ni Yeshua. Tinatanong niya, pero actually alam naman niya ang sagot. Pero that's one way ng pagpapakilala niya kung sino siya. Saka tinitingnan din niya yung honesty ng tao kung anong sasabihin, how we react, di ba? So nung hinanap niya si Adam, Adam, where are you? Pero I'm sure alam niya kung saan si Adam, di ba? So kaya lang binibigyan niya ng chance na umamin, di ba? Um, Tapos sinabi rin niya rito, sabi niya, shall I hide from Abraham what I will do? Sabi niya, di ba? Yung gagawin niya sa judgment sa Sodom and Gomorrah. For I know that he will, ang sabi niya, dahil alam ko
na ituturuan niya, uutusan niya um, ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya na sumunod sa na maging righteous, ano, sumunod sa commandments at i-perform yung justice. So dalawa 'yun eh. Hindi lang yung keeping the commandments kundi doing what is just, doing what is yung justice. Kaya si Noah, he was a just man, he was righteous, he was perfect, di ba? And he walked with God. So, importante yung justice sa Panginoon eh. Kaya yun ang reason kung bakit naparusahan ang Sodom and Gomorrah kasi walang justice doon, no? Mm. Hindi ang akala natin, di, mga bading, mga ganon. Well, meron sigurado sila, Yun no? ang Pero meron pa, Brad, may nakita pa ako yung hindi nila pag-welcome ng maayos sa strangers. actually Di ba hindi ano din? hindi lang sa pag hindi wini-welcome nila ng maayos hanggang makuha nila lahat. Actually dinideceive nila eh. Okay. Mga isang city sila ng mga budol-budol na tao. Mm. Inexplain yan ng Book of Joshua Pagsamantala. paano nila Oh, no. ginagawa eh. Hanggang aalis yan ng talagang luhaan, talaga wipe out talaga yan. Tapos ang feeling pa niya, siya pa yung mali. Nakuha na nga lahat. Parang ano pa kaya talagang umiiyak yung mga tao. So yung dayo, mararamdaman pang after Parang na siya parang ay manakawan, nangyari. siya pa yung mali Siya pa yung mali. kasi ang pagkakamali niya kasi pumunta siya doon. Parang gano'n. No? So, yun ang justice. Kaya nga gustong tingnan ng Panginoon yun eh. Kaya pinuntahan din niya. No? Dahil kahit alam na niya kung anong ginagawa, dahil ang mga nagsusumbong, mga angels, saka siya mismo nakikita niya, pero gusto pa niyang puntahan as a person. Gusto niya maranasan talaga yung ano, para wala pagka ginawa niya yung gusto, pag ginawa niya ang justice niya, talagang walang kawala. Kasi actual eh. No? Anyway, going back, i-reverse natin ulit sa simula. Bakit si Abraham, paano niya nakilala yung three visitors na yun? Parang, bigla na lang niyang in-invite. Ganun, ano? Um, Ayon sa Book of Joshua, actually, minention dito sa Book of Jubilee, na si Abraham, ginagawa na niya talaga yun. Lagi-lagi na niyang ginagawa. Every appointed times, every Shabbat, Ready siya. ready siya. Lagi siyang wini-welcome niya yung mga tao, pinapakain niya, tinuturuan niya ng Torah. No? May Torah na nun eh. Um, Hindi lang codified ng katulad kay Moses, pero meron na. Meron na silang, ang mga alam natin, meron ng sacrificial system, kaya alam na ni Cain sa ni Abel anong tama at mali eh. Alam natin na may clean and unclean animals, kasi alam na ni Noah. Alam na natin na yung mga murder is wrong, yung mga ganun, ano? Um, Binanggit na rin doon ng Sabbath actually. Genesis 2 pa lang, binanggit na eh. Binanggit din doon yung uh, yung marriage, um, and many other things, ano. So meron na. Uh, Kaya nga naging righteous si Noah. Otherwise, paano basis ng righteousness ni Noah, di ba? So si Abraham ganun din, no? And inano niya ito, nakita niya. Ngayon, ayon dun sa ano sa mga ancient text, every time yan, every opportunity, nagwe-welcome si Abraham ng mga visitors. Kaya nga ang Hammurabi Code, Code of Hammurabi, kapareho ng Torah, Sister Deb eh. Mm. Very similar. Kaya sa sinasabi nila, kinopya ng nila Moses ang Code of Hammurabi kasi similar, pati yung restitution, yung justice, yung parang hawig na hawig eh. Pero si Hammurabi is during the time ni Abraham ito eh. Kaya most likely naturuan ni Abraham si Hammurabi. Galing din kay Abraham 'yon, ano. So, or at least ganon, or through Shem, through Eber, kasi nauna sila eh, di ba? Pero most likely galing kay Abraham kasi pareho ang ano eh.
So, ang ginawa dito, nakatambay si Abraham, nakita niya, paano niya nakilala itong mga ito, di ba? For one, lagi niyang ginagawa. Pangalawa, ang spirit natin na-identify yung amo. Kaya alam natin kung sino ang Panginoon, alam natin kung ano eh. Tsaka dahil lagi na natin ginagawa, ano na yun, parang routine na yun eh. Hindi, kasi di ba yung iba nag-aano lang eh, nagbabait-baitan lang pag may opportunity or kung may nakatingin or whatever, ano. Nagbibigay lang kung may nakatingin or may certain situation lang. Iba yung habit sa nagkukunwari, Sister Dev, eh. Ang habit talaga, kahit biglain mo yan, kahit anong mangyari yan, yun at gagawin niya. No? Tapos, ang Panginoon, in both ways, pinapakita dito na either to judge yung kasamaan or to reward yung kabutihan, chinecheck niya mismo. Tinitingnan din niya. Kaya may encounter natin ang Panginoon eh. In one way or another. Eh. Kaya dapat mag-build tayo ng habit of doing what is good and right based sa Torah. No? Kasi once na ginawa natin yan, uh, dumating man ang angel, dumating ang Panginoon mismo, o kahit sino, we can actually do these things. Um, na hindi natin pinipuwersa sa sarili natin, hindi tayo nagkukunwari. Buong puso talaga. So, eto si Abraham, ano? And many times binanggit ito sa Book of Joshua maski yung account ni Joseph nung siya ay kinulong siya no sa balon. Sabi niya, "Ba't niyo ako ginaganito? Samantalang kayo," sabi niya, "mga kapatid ko, ginagaya niyo yung ama natin na si Abraham, Isaac, saka si Jacob na tumutulong sa mahirap, pinapakain niyo mga mahirap, yung mga strangers, ganun. Pero bakit ako kapatid niyo, ginaganito niyo ako?" So actually mababait ang mga kapatid niya kaya lang, yun nga, nagkainggitan, nagkaroon ng ano, kung anong pumasok sa mga kukote at ginawa nila yon ano. Anyways, so ito yon. Ngayon, pinilit talaga ni Abraham na tumulong ano. So it tells us kasi we have to understand bakit pinili si Abraham eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, um, if you are children of Abraham, kung anak kayo ni Abraham, dapat gawin niyo yung mga deeds ni Abraham. Eh kung hindi natin alam kung anong deeds ni Abraham, hindi natin magagaya. Eh yung ibang ginagaya yung iba, yung akala nila na ginawa ni Abraham na kamalian eh. So kaya puro by grace ang mindset nila is grace is unmerited favor. Pero ang grace is actually merited favor. Yung mercy yung unmerited, no? Anyways, um para maging para magawa natin ang deeds ni Abraham na utos ng Panginoon, dapat alamin natin kung anong deeds ni Abraham. So isa ito sa mga ginagawa niya. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 25:31 to 46, darating ang panahon na i-judge ng yan, no, ang kanyang mga flock. Yung yung mga sheep nasa right side, yung mga goats nasa left side. Tapos sabi niya, kayo na nasa right side, pumasok kayo sa karya ng aking ama dahil nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y uhaw, nung ako'y hubad, nung ako'y, dayo, pinatuloy niyo ako. Nung may sakit ako, dinalaw niyo ako. Sabi na, kailan namin ginawa ito sa iyo, Panginoon? Nung ginawa mo ito sa least of my breath, yan sa aking mga kapatid. No? So, but one way or another, may encounter natin ang Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan. No? Through different situation, different people. No? Kaya habang kaya pa, we have to build the habit na tumulong um, sa mga nangangailangan. Gawin natin na hindi natin kailangan maging passive. Dapat active tayo. No? So anyways, we make opportunity rather than make them, rather than wait for them. Ano? Ngayon, dito,
makikita natin dito, isa sa mga yung kumukontra ng kosher, no? Dito, Sister Deb, no? Kasi sabi, ba't ito si Abraham pinainom ng milk tapos pinakain ng meat ang mga angel, ano? Yung mga visitors niya. We have to understand na nauna yung milk. Pagdating nila, siyempre pagod uhaw, yun ang at least yun ang understanding. Siyempre desert yun. Inuna na yung milk, malamig na inumin, di ba? Yung pagkatay ng baka, matagal pa yun eh. Kakatayin, ipapaduguin mo pa yun. It's gonna take some time. Pati pagluto. Oo. Ano kaya ito, Sister Dam, nakamute ka. Oo. Oo nga. Yan. Oo. So, kaya may pagitan, may ilang oras na pagitan yung time na uminom sila ng gata sa pagkain nila ng ano no, ng meat. So, yan ang isang ano diyan ano, isang I would say isang katuruan tungkol diyan ano. Tapos dito, sinabi nga niya na magkakaroon ng anak si Sarah. So next year, in this time of year, in this uh, time of life, babalik ako. So ibig sabihin, bumabalik ang Panginoon sa appointed times. Lagi siyang ando doon. Although, makikita natin na wala namang record na bumalik ang Panginoon in person. So meaning, ando doon siya in spirit. Kasi wala naman ang kwento. Wala ring kwento ang Book of Jubilee. Wala rin naman kwento at least ang Book of Jubilee sa spiritual side yun eh. Hindi naman siya bumalik as another visitor na naman eh. So, pero ando dun siya. So, paano nakikita si Abraham at ang Panginoon? Through appointed times. So, nagmi-meet sila. Okay? Tapos, binanggit niya rito, tinanong niya, bakit tumawa si Sarah? Sabi ni Sarah, hindi ako tumawa. Denial pa eh, no? Hindi, tumawa ka eh. Sabi ng ano eh. Pero, couple of chapters before, nung sa chapter 15, ano, makita natin si Abraham tumawa din. Sinabi na iyan ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak. Tumawa siya eh. Bakit hindi naman pinagalitan si Abraham, di ba? Pero kasi, yung word na tawa, hindi niya tawa na nagkukutya, kundi tawa na excited. Magkaiba yun eh. Si Sarah kasi, may doubt. Sabi niya, kung kailan ba naman ako tumanda na, tsaka pa ako magkakaroon ng pleasure. Anong ibig sabihin nun? Siyempre, kailangan nila magtalik. Wala na, wala na siyang interest. Di ba? Parang matanda na tayo, parang ganun, matanda na. Kaya para siyang natatawa na parang mocking, parang wala nang nangyayari. Bakit pa ba magkakaanak, di ba? So, kaya nasabi niya, bakit Imposible tumatawa? para sa kanya. Parang, should I take a pleasure? Sabi niya. Wala na siyang interest doon eh. Pero, sabi ng Panginoon, bakit ka tumatawa? Sabi niya, hindi, tumawa ka eh. Sabi niya, imposible, may imposible ba sa Panginoon? Sabi niya. So, kaya dito, no, makikita natin na walang imposible sa Panginoon. Especially sa mga pagdating sa pagbubuntis, pag-anak, no? It's very difficult. Hindi siya ano every child is a gift, no? Hindi lahat nabibigyan. Tapos yung going through the process ay napakahirap. So talagang pero para sa Panginoon walang imposible. So we have to trust the Lord for that ano. Ngayon, binanggit dito, sabi, ang isang isang fascinating dito, Sister Deb, is that sabi niya, itatago ko ba kay Abraham kung anong gagawin ko sa Sodom and Gomorrah na alam ko naman na ituturo niya sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya na paano yung sumunod sa kautusan. So dito makikita natin na ang revelation ay nire-reveal sa mga nagkikip ng commandments. Marami, Sister Deb, mga kumakalat na mga prophecy, mga
prophets, mga kung ano-ano. Huwag po tayong magpapaniwala nun, no? Kung tayo ay nagkikip ng commandments, i-reveal sa atin ng Panginoon yan. One way or another. Kasi sabi niya, hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi niya nire-reveal sa kanyang servants, the prophets. So, hindi natin ito maririnig, ito mga prophecy na to sa mga YouTube, sa mga social media, sa mga taong hindi natin kilala, na hindi nga natin alam kung nakikip sila ng commandments eh. Di ba? So, kung hindi natin alam na nakikip sila ng commandments, why would we hear prophecy from them? Di ba? Dapat yan i-reveal din sa atin ng Panginoon. So, may isang banggit ko na ito before, na meron daw na ang pagbabalik daw ng Panginoon ngayong 2025 Passover. Kung darating ka rito, Sister Deb, dito ka na abutan ng 3 days, 3 days daw na darkness, ano? Which is really interesting, and I challenge anybody there na it's not gonna happen. Dahil hindi that's not how it works. Hindi pa siya tumutugma sa Hindi mga sa prophecy. exactly. So, um, unang-una, ang revelation sa kanya, sinabi pa niya ang time eh. Ang day. Hindi appointed time, hindi Sabbath. So therefore, hindi totoo yun. No? So, maaaring may nag-reveal talaga sa kanya spirit, di ba? Pero we have to test every spirit. Yun ang command eh. Hindi yung makarinig lang tayo ng boses eh, ano na kaagad eh, di ba? Para na tayo nang excited kaagad na ano. Ito test si ano nga eh, si Peter nga eh. Sinasabihan na siya ng Panginoon, Peter, go kill and eat. Di ba? Sabi niya, surely not, Lord. Sumasagot siya, hindi ako kakain ng ganyan. Against sa commandment mo yan, sa isip-isip siguro niya. Tinitest niya eh. 3 times eh. Sinabihan siya. Ayaw niya talaga eh. Kaya maski may boses, kung against sa commandment, hindi siya susunod. Yung pala, iba naman pala ang message sa kanya. Yung pala, it pertains sa mga tao na wag niyang tatawaging unclean yung mga taong ginawa ng clean ng Panginoon. Yun yung grupo ni Cornelius, no? So anyways, going back, So sinabi Brad, niya, yung pagsunod sa Torah ng Panginoon sa kanyang mga utos, at pagsasagawa nito ay siya rin ang naglilinis sa atin, siya naglilinis sa atin. Siya sa nagbibigay din tao. sa atin ng wisdom. Ito rin yung naglalagay sa atin. Nalilinisan tayo dahil sa pagsunod. Yan, no. Kaya nga sabi ng Panginoon nung Passover na last Passover niya eh. Kasi sabi ni Peter, o sige, paliguan mo ako. Sabi niya, you're already clean. Malinis na kayo because of the word that you heard. So, yung Because of word this ng word. Panginoon, yun ang naglilinis sa atin. Kasi, paano tayo nalilinisan? Every time na naririnig natin yon. So, ano yan? Parang iterative yan. Parang cyclic yan eh. Ulit-ulit. So, parang ganito yan, ano, mga kapatid, mga kaibigan. Para maunawaan ninyo. Pag naghuhugas tayo ng plato, isang tira mo lang ba na gano'n, tanggal ka agad ang dumi? Hindi naman, di ba? Minsan maraming beses eh. Maraming beses yan. Ulit-ulit yan hanggang mawala. Kaldero, di ba? So, hindi naman ibig sabihin minsan mo na narinig, okay ka na, linis ka kagad, wipe out kagad. Hindi po gano'n. Ano? It takes time. Hanggang kaya inuulit-ulit natin ang parsya. So hindi nakuha, may natanggal na konting dumi. Next cycle ulit, may natanggal na konting dumi. Hanggang ma-perfect na, Sister Deb, ano? Mga kapatid, mga kaibigan. So, ito yung analogy niyan. Kaya importante na lagi natin narinig ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Joshua, do not let this book of law depart from your mouth. Huwag daw ito aalis sa bibig natin. Lagi natin pag-usapan ito. I-meditate natin day and night. No? Kapag sinabing, do not let this book of law depart from your mouth, ang ibig sabihin nito, huwag natin aalisin sa bibig natin na yan ang pinag-uusapan natin. Dapat yan lagi ang pinag-uusapan natin. At least for the most part. No? Um, so, going back, ang prophecy, ang revelation will always come sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Okay? Tapos, ngayon, after that, hinatid na ng Panginoon, ay hinatid na ni
ni Abraham ang mga bisita. Makikita natin dito, Sister Dab, yung mga little things, no? Na ihatid din pala natin ang bisita natin sa, di ba ginagawa natin yan? Pagka may Mm. bisita tayo, ihatid natin hanggang gate, tapos tatanawin natin. Oo. So, So, these yan little dito things, sa no? Oh, sa Pilipino, ginagawa natin yan. So, hanggang makaalis sila. Parang hinahatid natin sila sa paningin, di ba? Ganun. Ginagawa din ito ni Abraham. So, marami, may mga nakukuha din tayo, di ba? So, nangyari, umalis sa tatlo, umalis yung dalawa. Naiwan ng Panginoon. Ngayon, itong naiwan ay very interesting kasi nakikipag-usap si Abraham at tinatawag niyang Panginoon, no? Pero later on, yung dalawa na yon, tinawag din ni Lot na Panginoon. Nag-bow down din siya. Tinanggap din ng worship, no? So, makikita natin kung sino. Pero, makikita natin kung sino yung umalis. Kasi siya yung nagtanong eh. Siya yung nagsasalita madalas na sinasabi niya, shall I keep uh, uh, shall I keep this from Abraham? What I'm gonna do to Sodom and Gomorrah? Tapos sinabi niya na pupuntahan niya eh. So ang Panginoon, I believe na si Panginoong Yeshua ang pumunta doon sa Sodom and Gomorrah. Ang naiwan, God the Father. Oh, God the Father pala, nakikita yung mukha. Bakit nakita ba ni Abraham ang mukha? Yun ang tanong doon eh. Hindi naman sinabi nakita niya mukha eh. Bakit wala bang karapatan ng God the Father na he can act also walk? Di ba? He can also appear in anywhere. Hindi, walang pumipigil sa kanya. He's God. He can do whatever he wants. Pero alam natin na may naiwan na isang entity na ang tawag ni Abraham, Lord. Pero may umalis na Lord din. Na siya yung sabi niya, I will go to Sodom and Gomorrah and see um, that what they're doing is what I heard. So, alam natin na si Yeshua yon for many reasons. Isa, siya ay nagtatanong. Where is your Sarah? Where is your wife Sarah? Pangalawa, why did she laugh? Pangatlo, shall I keep this to Abraham? Di ba? Tapos, anyways, saka siyang judge. Sabi ng Panginoon Yeshua, John 5:22, the Father judges no one, and He gave all judgment to the Son, so that they will honor the Son as they honor the Father. Pagdating sa verse 27, sabi na, and He also gave the Son the authority to execute judgment, for He is the Son of Man. So, hindi lang siya judge, executor pa. Ine-execute niya yung judgment. So, nag-judge siya, i-execute din niya yun. So, anyways, pumunta siya sa Sodom and Gomorrah, may kasama siyang angel. So, kasi laging dalawa yan eh. Di ba? So, pagpunta doon, nag-bow down si Lot, ibig sabihin, Panginoon din yun. Di ba? So, tapos, makikita natin na nagtatanong siya. Nagtatanong siya, meron pa bang iba rito na ano? Di ba? May iba pa ba ritong dapat kasama? Di ba? Laging nagtatanong. Anyways, going pa kay Abraham, sa Panginoon, and I believe it's God the Father, sinasabi niya, um, kung may 50 ba na tao doon, will you destroy? Far be it from you being the judge of all the earth to do such a thing, sabi niya. Isipin mo, madadamay yung 50 righteous people. Tapos, sabi niya, kung may 50 righteous people, hindi ko i-judge yun. I will spare the whole city. Kung anong 45, tapos naging 40, 30, 20, 10. Hanggang 10. Pero pagdating sa 10, tumigil na kasi baka maging 5, papasok na sa ano eh. sa makukuha talaga eh. Kasi 6 lang talaga righteous people doon. Si Lot, yung asawa niya, 2 anak, saka yung 2 fiancé. 6 lang. So, kaya 10 hininto na eh. Kasi alam niya eh. Di ba? Pero makikita natin na itong naiwan nga na Panginoon, hindi nagtatanong. Another thing na gusto kong i-point out dito, for those people na, we need to understand yung character ni Abraham. Na hindi siya excited na may judgment na mangyayari.
As a matter of fact, he's praying for those na kung maaari, huwag mangyari. Or at least ma-delay. Pero marami sa atin na mga so-called believers na excited na magka-great tribulation. At hindi ko maintindihan kung bakit. Will it happen? It will definitely happen. Pero bakit naman excited tayo na para mapatunayan lang na tama tayo? Even may death ng billions of people, di ba? Yan yung point doon eh, di ba? Um, so wag po tayong ganon. Kasi ang feeling nga ng iba, wala sila rito, mararapture sila and everything. I'll give you the news. Andi dito tayo lahat. The only time na hindi mo ma-experience ang rapture eh pag pinatay ka na ng Panginoon, pag namatay ka. So, then you will be spared. Pero pag hindi ka pa namatay, hindi ka mararapture. Ang leeg lang ang mararapture. Putulan tayo ng leeg, ano? Sila yung makakaranas pa So, ng hirap sa mundo. kaya yung mga excited dyan na about the great tribulation, make sure na you're ready to go through it. Pero si Abraham, if we do the deeds of Abraham, we actually pray for those who are being judged. Yun ang ano. Kaya pray for your enemies, eh. Di ba? Um, yun ang ano. I'm sure maraming masasamang tao doon. Ano? Pero hindi lang siya concerned about Lot. Hindi naman niya pinag-pray si Lot eh. Na, oh, paano yung mayroon ako kamag-anak doon. No. He's actually concerned for the whole city. Kasi kung kay Lot lang, bias siya. Di ba? Parang pinagpipray lang niya yung kamag-anak niya, di ba? Yung iba hindi. Pero actually pinagpipray niya buong city. Pero nevertheless, si Lot lang ang naligtas. Now, going to to Lot naman, so naglakad na papunta na sa Sodom and Gomorrah at yun na nga, yung mga tao kasi kaya ang akala nila puro bading Sister Deb. Kasi ang sabi niya, we want to know your visitor. Gusto namin silang makilala. So ang feeling ng mga mga bading to, ganun. Actually, not necessarily. Again, may mga bading ba doon? I'm sure marami. Di ba? Pero gusto makilala, ibig sabihin, gusto nila mapagsamantalahan yung pera, Yes. yung not Gusto nilang necessarily, gawin. gusto nilang ibudol. Budul-budulin, no? Budol-budol. Um, Kaya nga sabi ni Abraham, ibibigay ko yung dalawa kong anak na babae. Gawin niyo kung anong gusto niyo. So kumbaga, so ibig sabihin hindi sila talaga bading. Kasi babae nga ayaw nila. Kasi nga gusto nilang pagkaperahan yung bisita. Um kaya medyo maling understanding yung ano eh. Um Anyways, so sabi ng Panginoon, nung pumunta doon si Lot, nagmamakaawa siya sa mga tao na wag naman bastusin yung mga bisita niya. Ngayon, si Lot, ginagawa niya lagi ito. Hindi rin ito first time na ginagawa ni Lot. Lagi siyang ando doon din sa city. Kung meron siyang maililigtas kahit isa, kaya siya nakaabang sa city gate. So, pag may nakita siya na unahan niya, may maililigtas siya na hindi mapapagsamantalahan ng mga taga Sodom and Gomorrah. Kaya righteous din sila actually, katulad din ni Abraham. So, Brad, hindi siya na influensyahan mga Taga Sodom and ng mga Gomorrah. nakatira doon, taga Sodom and Oo. Gomorrah. Hindi So, siya nanatili siya sa kanyang practice righteousness. na pagsunod. At Yes. nakita natin yon kung paano niya nakilala yung guest, yung Yes. bisita niya. Yeah. At inano din niya, inistima din niya, Yes. kagaya ng pag-istima ni Abraham. So, makita natin yung joy na karoon sila ng bisita Oo. na aasikasuhin, Oo. pagkakaabala. Yeah. Pero ang more ang in my opinion, ang ano dito ni Lot ay para iligtas yung mga bisita. Ayaw niyang mapahamak. So, maaaring hindi niya maligtas lahat pero paisa-isa kung makakaligtas siya, he would do it. Kaya nga
ito yung ano ito yung tinuturo sa atin, ano. Kung meron tayong masisave na tao sa kapamakan, one way or another. Parang hindi natin masave lahat, pero isa, dalawa, why not, di ba? Ito po yung mga gawain ng mga taong nililigtas ng Panginoon. Kaya niligtas ng Panginoon si Lot, no? Um, Talagang ano, kaya dito ano, makikita natin na parang ayaw pa nga ni Lot eh. Ayaw pa umalis eh. Kinalad ka dahil nagkaroon ng mercy sa kanyang Panginoon, kinaladkad na siya. Kasi sometimes may mga ginagawa ang Panginoon na hindi natin maintindihan pero para sa ating kaligtasan 'yon, ano. 'Yun yung ano. Kaya pinilit niyang alisin si Lot saka yung anak niya. At pero what is interesting about this Sister Deb ay merong phrase dito na Mm. sabi nung nag-ano na ng fire, ano. Sabi niya, the Lord send fire from heaven from the Lord. Yun ang sabi ron, ano. Um, so, yung, ando dun yung Lord kay Abraham, kay Lot, nagpadala siya ng fire from heaven from the Lord. So, may Lord na nasa heaven, may Lord na nasa kay Lot. Okay, so alam natin father and son yon. Pero that time, hindi pa revealed, of course. Pero pag nakita natin, may isang nagja-judge. Kaya nga sinabi ni Yeshua, the Father judges no one. He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son as they honor the Father. Lahat ng judgment na nangyari from Adam and Eve to Cain to Noah to Tower of Babel to Sodom and Gomorrah up to the future, Sister Deb, hanggang Great White Throne. Si Yeshua ang gagawa nun. Yun ang trabaho niya. Ngayon, another interesting dito, Sister Deb, yung kay Abimelech. Kasi makikita natin dito, in between ng, kasi 1 year yan eh. Di ba? Nung sabi niya, babalik ako a year from now. Di ba? May anak ka na. So 9 months lang naman ang baby. Di ba? So meaning, kinuha ni Abimelech si Sarah within 3 months since dumating yung 3 visitors, tsaka bago siya nabuntis. So bakit kinuha si Sarah? Para ma-defile. Pag na-defile ni Abimelech, wala na yung Messiah, di ba? So, pero sabi ng Panginoon, nagpakita siya sa dream ni Abimelech, sabi niya, patay ka na, sabi niya, you're a dead man. Like, why? Ay, kinuha mo yung asawa ng prophet, yung asawa ng prophet, may asawa yan, prophet. Yari ka, patay ka na. Sabi ko, hindi ko naman alam, Panginoon. Malinis yung konsensya ko, sabi niya. Nung kinuha. Sabi niya, kaya nga ako rin ang pumigil sa iyo na magkasala ka. Sabi niya, na ako ang dahilan, sabi ng Panginoon, para hindi ka magkasala sa akin. Ako ang pumigil nun. So what does it mean? Ang Panginoon din, minsan may ginagawa siya para hindi tayo magkasala sa Kanya. So yun ang ano ron, ano, yun ang lesson natin. Ah, may senaryo, Brad, na gusto mong gawin ng isang bagay. Tapos, biglang may humahadlang. Tapos, Yeah, na-frustrate ka. prostrate And tayo. then, later you realize, ayaw ng Panginoon na mangyari yung ganun. Yeah. Kaya, Oh, pinipigilan tayo. yan, no. Um, Yun nga, yung isang example ko nga, Sister Deb, not long ago, may ina-applyan akong trabaho, engineering job. It's a good job, ano. Kaya lang, nung tapos na final interview and everything, okay, nakala ko kuha ko na eh. Hindi ako nakuha. May kinuha silang iba. Tapos, syempre, frustrating, pero okay lang. Um, Ngayon, recently nakita ko naghanap na naman sila. So, ibig sabihin, yung nakuha nila, nawala rin. So ibig sabihin mahirap yung trabaho or it's really a tough na baka most likely kung ako nakuha nun wala na rin aalis na rin ako or something. So we don't know, right?
Pero minsan may mga bagay na Hindi tumagal. ginagawa ang Panginoon para hindi hindi tayo magkasala sa kanya. Um, Yan ang isang ano no, isang lesson diyan. And again dito naman, isa sa pinakamalaking lesson dito, Sister Deb, yung pag-sacrifice kay Isaac, no? Si Isaac. Um, Dito, no? Oh, by the way, bago pa pala yan, kay Abimelech muna tayo. Naging mabait si Abimelech kay Abraham. Alam niya Mm. kasi man of God si Abraham. So dito makikita natin na ano no, pagka tayo ay nasa Panginoon, yung mga tao kahit unbelievers, kahit masasama, Irerespeto ka. irerespeto tayo. Andun yung respect nila. They will show kindness to us. May takot sila sa Panginoon, natatakot sila dahil sa atin. Kaya if we keep the Lord's commandments at humble din tayo and kind din tayo, yung mga tao na nasa paligid natin ganun din. At sila pa yung ano, maging mabait ka rin sa mga anak ko ha, kasi naging mabait ako sa iyo. So, isipin mo 'yon, di ba? So, it's a very very nice testimony, no? And hindi mo minsan yung iba kasi more on witnessing. Ang real witness is kung ano yung ginagawa mismo natin. Pag nakita ng tao yan, Kung ano yung nakikita sa atin. kung ano nakikita sa atin, yun ang pag naintindihan nila yon, hindi talagang mako-convert yun. Tsaka hindi tayo ang nagko-convert ha. Ang Ruach HaKodesh, ang Holy Spirit, no? Yes. Kaya minsan, okay din na mag-share, pero mag-share tayo sa willing makinig. Minsan, share lang tayo ng share, eh. Tuloy na napupush out sila kasi hindi pa ready. Inano na eh. Saka Brad, kumbaga sa ano, ang salita ng Panginoon ay banal. Yan, no. Minsan, hindi siya na-honor kapag pinipilit natin yung salita ng Panginoon sa ibang Yes. tao. Yes. Lalo na yung mga nag-preach sa public places, sa bus. Yan, no. Ah, kapag nakakaranas ako ng sa bus, nahihiya ako sa Panginoon ng sa ganung paraan. Kaya nga. Inahayag ang salita ng Panginoon para mangolekta ng pera. Yan. Yun ang napakasaklap dyan, ano. Sa experience ko, Sister Deb, ano, maski yung mga kasama ko sa trabaho, sila nagtatanong sa akin, sila nag-ano, ano yung mga bawal, ano yung di mo kinakain. Sila nag-o-open ng topic, ano. Hindi naman ako Lalo nag-o-open. na pag alam nila na alam mo yung utos ng Panginoon, yung mga Oh, commandments. oh, Minsan nagtatanong sila, okay ba to sa Panginoon? Di ba to, yung ganun, eh. kasalanan ba to? Yan. Tapos minsan maalala mo yung verse na sabi ng Panginoon, ganito. Oh, Ganito. And that is the true life, real witnessing. Hindi yan, yung oh, hindi yung preaching pinipilit mo, yung na pinipilit. pinupuwersa sa Oh, tapos pandinig mako-convert. ng tao Oh, kahit ayaw makinig. oh, Pipilitin mo at kukonsensyahin mo pa. oh. Tapos tatakutin mo pa, sige, pupunta ka na impyerno. Oo, Nanakot pag di ka pa. tumanggap. Oo, so hindi dapat gano'n ano. So mas maganda yung ano yung nakikita nila tapos kasi ginagawa natin. And then they will ask, bakit gano'n? Bakit gano'n? No? One example, Brad, yung pagdating sa pagkain. Usually sabihin nila, bawal yan sa health mo, kaya hindi ka kumakain. So, nung una, nung umpisa pa lang, sabi ko, hindi maganda yan sa katawan. Pero ngayon sinasabi ko, ayaw ng Panginoon na kainin natin yan. Yan, Kasi no? marami. Oo, Period, wala na. Pag nagtanong sila, di diretso ako. oo nga, oo. So una, sila So, hindi naman na sila nag-open ng topic magtatanong. eh. Oo, hindi Sila na sila nag-open ng magtatanong. topic eh. Hindi mo naman pinipilit. Tsaka ako Eh, isang tanong sasagot lang gusto ako ko eh. lang sumunod. Sabi ko, gusto Oo, ko lang sumunod sa utos ng Panginoon. yan, no. So now going back na dun sa no, dun sa going forward na pala dun kay Isaac. Nung sinacrifice si Isaac, hindi po siya bata. He's actually 37 years old. Okay? Akala kasi ng iba boy, kasi boy ang tawag niya ano eh. Bata pa Pero kasi. pero pag tiningnan mo ang ano ang timeline, Hmm.
ano na yun, malapit nang mamatay si si Sarah, na si Sarah was 127 years old. So ibig sabihin, 37 years old si Isaac. Ayun, ano? Hindi siya 12 years old, hindi siya 6 years old. He's 37. Kaya lang dahil sa si Abraham ay 100 plus na, boy talaga siya. Di ba? 137 years old na si Abraham eh. Tapos si Isaac ang nagsabi na Italy siya para baka magbagong isip niya eh. So itong ginawa ni Abraham, hindi lang si Abraham ito kundi may contribution din si Isaac. Kasi he can refuse eh. Pero hindi sumunod siya, no? Kung yan ang will ng Panginoon, let it be. Kaya minsan hindi natin masyado kilala si Isaac, parang konti lang alam. Pero bakit mahal siya ng Panginoon? May contribution din siya doon sa portion ng sacrifice na yon. Although ang sinabi ro ng Panginoon na now I know that you will not withhold your son, your only son from me. Kaya tinawag siyang God's friend, ano? Um, pero tingnan natin itong mga ano rito. Ang sinabi ron, angel of the Lord, di ba? Angel of the Lord. Pero sabi niya, now I know that you will not withhold your only son from me. Bakit sa angel of the Lord, di ba sa dapat sa Panginoon? Sa Book of Jubilee, mga kapatid, mga kaibigan, doon pinakita yung the other side of the story. Yung angel of the Lord, siya rin yung guide ng mga Israelites, no? Siya ang nagnanarrate na siya ang nagsabi, siya ang nagsasalita kay Abraham na i-sacrifice mo, tapos nung sasaksakin na ni Abraham, huwag mo sasaktan ng anak mo. Siya ang nagsabi, now, ngayon alam ko na hindi mo ipagkakait sa akin ng kaisa-isa mong anak. Sabi niya, kaya tinawag siyang God's friend. Kasi yun din ang plano ng Panginoon na gagawin sa only son, only begotten son na si Yeshua. No? So, pero remember, katulad ni Isaac, na kusa niyang binigay ang buhay niya. Sabi ni Yeshua, nobody takes my life. I give it freely. I give it on my own. Hindi siya pinilit, hindi siya siyang on his own volition, on his own willingness, binigay niya yung buhay niya. So, and nobody takes it from me. Yun ang sinabi niya, no? Siyang nagbigay mismo. That is very Isaac. Ganon si Isaac, no? Kaya makikita natin na mahal ng Panginoon si Isaac din. Kahit parang konti lang story niya, no? What else? Itong angel of the Lord, sa Book of Jubilee, siya lagi nakikipag-covenant. Siya nakipag-covenant kay Noah. Siya nakipag-covenant at least yung mga nabigyan ng account, yung kay Noah, kay Abraham, kay Moses. So siyang nakikipag-covenant, no? So kaya siya kailangan mamatay kasi ang covenant maker needs to die para ma-fulfill ang covenant, no? So ito yung mga certain things, ano? At during this time, actually it ends up sa mamamatay si Sarah, no? So then yun yung kay Sarah ang kasunod eh, di ba? Um, so si Abraham, inoffer niya si Isaac sa Mount Moriah. I- Kung saan siya binayin, kung saan siya tinali, dito rin Sister Deb yung ano eh, ito yung Temple Mount. Ito yung may ano golden dome kasi may Mm-hmm. flatbed na rock yan eh, malaking rock na talagang suitable for yung tinatawag na high place or pag magsa-sacrifice doon ginagawa. Apparently doon din nag-offer ng offering si Cain sa si Abel, and sabi nila si Noah and other people, si Abraham. Doon sila nag-offer, no? So ito yung mga situation, no? So I hope and pray na
pag-aralan natin maigi parsya na to, parsya bayera kasi napakaraming bagay dito na matututunan natin. Ah, tayo dapat ay tumatanggap ng strangers, no? Utos 'yun eh. Hmm. Tayo dapat ay nagpapakain sa Maging mga mabuti. nagugutom, Nagutom. nauuhaw, yung i ano natin yung mga nangangailangan, ano. At when we keep God's commandments, laging mayroong reward May yan. paglilig. Tapos may ano pa siya, protection at May protection. pagliligtas sa gaya ng ginawa niya kay Lot. Yan, no. May protection. See? So maraming bagay, ano. Kaya, pero ganito yun, ano, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi yung gumawa ka na mabuti ngayon, may premyo ka na kagad. Tagal yan. Kasi susubukan Tapos ka rin na, oh, kagaya na nabanggit mo kanina na kapag nakikita ng ibang tao na nagpapatuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon, alam nila na nasa Torah tayo. Nagigain na we regain respect from them. yes. Na kahit sila unbelievers, nare-respeto tayo. Respect tayo or hindi, basta ah, ang Panginoon, kumbaga sa ano, kaya niyang kausapin yung ibang tao, kahit mga Yeah. unbelievers. Oo. Huwag mong Oo. gagalawin yan, sa akin yan. Akin yan. Oo, ano, hindi talo Amen. yan. Oo. Tsaka nabibless din kahit siya si Abimelech, nabibless din Oo. dahil kay Abraham eh. So, So, yun ang mga natutunan natin sa ano, mga istorya nasa Torah portion. okay. So, wala na tayong oras, Sister Deb. Yes. Okay, so magbigay lang tayo ng isang verse na patuloy nating binabasa at pinapaalala sa ating mga listeners sa John 15:10. If you keep my commandments, ayon po ito kay Yeshua, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So hindi So, po nagbabago ang salita ng Panginoon. Kung ano yung mga utos niya ngayon na sinunod ng ating Panginoong Yeshua, yun din ang pinahayag sa atin at patuloy na tinuturo upang tayo ay lubusang matutong sumunod at magpakumbaba sa kanyang presensya. yan. Okay po, so before tayo mag-ending, closing prayer muna tayo, Brother Okay, Roger. tayo po ay manalangin, Ama namin na nasa langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na nakapag-discuss kami ng inyong parsya tungkol sa buhay ni Abraham, ni Lot, ni Isaac, at paano kayo naging faithful sa kanila dahil sa kanilang faithfulness din. Nawa Panginoon ay matutunan namin ito, may sa buhay namin na magawa namin ang mga gawain ni Abraham upang maipakita namin na kami rin po ay anak ni Abraham. Um, at ang mga pangako nyo sa inyong servant na si Abraham ay manahin din namin. Um, Noon, ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay? So, ang mga kapahayagan nyo yon ay nakapost ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries. At patuloy po namin kayong mini-welcome na mag-comment, mag-like, at ganun din mag-suggest din po ng topic or na pwede nating isingit during our Torah portion studies. At ganoon din po, patuloy natin enjoy ang araw ng kapahingahan kahit sa ganitong kalagayan natin na dito sa Bicol ay may bagyo. Ang presensya ng Panginoon ay kasama natin lalo na sa araw ng Sabat. Patuloy tayo magpahinga, manalangin at purihin ang ating Panginoong Yeshua, ang Masiya. Ako po ay nilingkod, Sister Debbie Carrello, with Brother Richard Season na nag-iwan ng masagana at mapayapang buhay sa mga nagmamahal sa ating Panginoong Yeshua. At keep safe everyone. Shabbat Shalom sa inyo. Shalom.